Hello guys and good day, and it's been a while since yung last content ko. So as of now, wala pa akong cooking vlog. So samahan niyo muna ako, or samahan niyo muna kami mag-grocery. May mga nangyari sa mga nagdaang buwan, and I am thankful na nahihanap na namin ng husband ko yung puting namin. So medyo back on track na kami. Change career, and at the same time pares pa rin naman kaming work from home full time, and regular na rin kami sa job role namin, and very very thankful talaga kay God na nandyan siya lagi for us and also for our kids. It's a tough decision back then, pero masasabi ko lang it's worth taking the risk na i-let go ang isang bagay na alam mong hindi ka na happy sa ginagawa mo. And always remember din natin na dapat i-prioritize natin yung self-growth and also yung ating peace of mind. Well, anyways, andito na rin kami sa supermarket. Actually, this is Sunday. So, after mass, dumiretso na kami ng grocery kasi wala na rin stock ng food sa bahay. Alam nyo ba, dati, pag nag-grocery kami, lagi ako may listahan ng mga pagkain na kung ano yung kukunin ko, ano yung bibiling ko sa grocery store. Pero as time goes by, wala. Kumbaga, ano na lang siya, nasa isip ko na lang kung ano yung bibilhin ko, ano lulutuin ko, ano yung mga ingredients na kailangan ko. Yung mga pinagdadampot ko nga pala dito guys is yung mga madalas na kinakain ng mga anak ko. Tapos bumili na rin ako ng mga stocks ng mga panglaba. Kasi, hello, ano kami, parang every 3 days. Or kasi ngayon, ano na eh, parang hindi ko na nagagawin every 3 days. Minsan 5 days or minsan 1 week bago una ako makapaglaba kasi medyo busy na rin sa trabaho. Actually, flexi time naman yung pinaka-schedule namin sa work namin. Kaso minsan nga lang, pag masyado na akong tutok sa ginagawa kong trabaho, nakakalimutan ko na siyang alisan, nakakalimutan ko na yung oras. Which is very wrong kasi ang purpose ng boss namin kaya kami flexi time is para syempre mabalanse pa rin namin yung personal life namin and yung work time namin. Siguro if I'm not mistaken, inabot din ako ng 1 month bago ako nakapag-adjust na talagang nababalanse ko na lahat. Kasi medyo talagang nangangapa pa ako. Focus na focus kasi ako sa trabaho kaya medyo nawawala ako sa focus. Nagawin yung part ko as a mom and then as a working mom. Pero so far naman ngayon is medyo okay na. 7 months na rin kami ng husband ko sa job role namin. And siguro kaya ako inabot din ng 1 month before nakapag-adjust. Kasi bagong department na yung tatrabuhan ko. Ibang job role na yung ginagawa ko. Kaya medyo talagang inabot ako ng 1 month mahigit bago nakapag-adjust. Pero so far naman, thankful at okay na, medyo mabilis na rin tayo sa work. And I'll be honest with you guys, ngayon ko lang ulit nakukuha yung confidence ko. Kaya, ayan, bumabalik na ulit tayo sa pagko-content. And sana masundan pa tong pagko-content ko. Pag nag-grocery nga pala kami guys, para kaming pa-snake yung movement, pa-season. So, bawat aisle kailangan naming daanan kasi baka mamaya meron kaming makalimutan na kung anong bibilihin. Lalo na pagkasama namin ng husband ko yung 2 bagets sa grocery. Minsan nakakalimutan ko na kung ano yung bibilihin ko kasi kung ano-ano yung dinadampot nila nilalagay dun sa cart. At syempre, pagkasama sa grocery store yung 2, matik yan over budget. Kasi alam mo yun, parang ang sakto lang yung mabibili ko. Tapos pagtingin ko sa cart, puno na siya kasi kung ano na yung dinampot nila. Yung pork and chicken nga pala guys, sa palengke na ulit kami na namimili nun. Pero actually si Mr. lang ang namimili. Siya yung pinamamalengke ko nun. Tapos, dati kasi dito kami sa supermarket. Kaso napansin namin mas mura pa rin talaga sa palengke yung mga pork and chicken. So, doon na ulit kami bumibili. Except nga lang sa tilapia. Yan, sa mga fish. Sa fish, dito na kami sa supermarket kasi nakachamba kasi kami last time ng lasang putik yung tilapia. Kaya hindi na ako umulit kasi 1 kilo din yung pinamili namin sa palengke and lasa siyang putik. So, kailangan namin siya i-disregard kasi kahit anong luto gawin mo, talagang lasang putik yung isda. So, hindi ko alam kung by chance lang siya or what, pero ayoko nang mag-take ng risk kasi sayang din yung magkano din ng kilo ng isda. At dito na tayo sa favorite aisle ko. Syempre yung mga pangluto. Dito na
tayo sa section ng mga pangluto and mga condiments. Hindi yan pwedeng mawala kasi kailangan ko yan. At dahil kompleto na yung mga pinamili natin, tayo naman ay mag-proceed na sa counter na makapagbayad and syempre makauwi na din. So hanggang dito na lang guys, and if nagustuhan niyo itong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Good day and God bless po sa inyong lahat. Bye!